sa City Rizal, guys. Ayan. Ang ganda ng venue. Simple pero rock. Parang attorney si Boss, ah. Ladies and gentlemen, put your hands together for the bride, Natalie. Ang ganda. Yan si tatay. Ang belo ay simbolo ng inyong tapat na pag-ibig sa paglipas ng panahon. Ang belo ang magpapaalala sa inyo na kayo ay para lamang sa isa't isa. Ang kordon ay sumasabisag sa isang walang katapusang pag-ibig na ibinabahagi ninyo para mapanatili ang inyong pagsasama na matatag sa kabila ng kahirapan. Ang dalawa ay hindi na dalawa, kundi isa na sa pag-aasawa. Ipapaalala sa inyo ng kordon na ito na harapin ang buhay na magkasama at buong tapang at suporta ng isa't isa sa inyong mga tungkulin at responsibilidad bilang isang mag-asawa at pagtibay ng inyong pagmamahal at bigtisin kayo na magkasama
sa mga lilipas na panahon. Ano pala dito? Dapat na maging malikhain ang isang mabuting pag-aasawa. Hawakan natin lagi ang kamay ng ating kapareha. Lagi natin alalahanin, sinasabihin ang salitang mahal kita o I love you kahit isang beses lamang sa isang araw. Huwag tayong matutulog ng may galit o kahit tampuhan lamang sa isa't isa. Dapat meron tayong kakayahang kumalimot at magpatawad, magbigay ng isang kapaligiran na kung saan ang bawat isa ay maaaring lumago ang pag-iisip, emosyonal at espiritual. Sabay ninyong haharapin ang mundo ng magkasama. Ito ay hindi lamang pag-aasawa ng tamang tao, bagkus ito'y pag-aasawa ng tamang kapareha. Unang Korinto 13, versikulo 4 hanggang 8. Ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Ito ay hindi naiinggit, hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ito ay hindi nag-uugali ng hindi nararapat. Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan. Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Hindi ito nagagalak sa kalipuan, kundi nagagalak lamang sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay. Umaasa sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Mga minamahal ko'y kinakasal, kung bakit kayo naririto ngayon at ipinagdiriwang ang kasalan ninyo ay dahil sa pag-ibig. Sa gitna ng inyong pagsasama, anumang suliranin o pangyayari ang dumating, sa hirap man o sa ginhawa, sa lungkot at saya, may sakit man o wala, naway manatili kayo tapat at puno ng pag-ibig sa isa't isa. Mga minamahal na kinakasal, ang pag-iisang bibig natin isinasagawa ngayon ay mayroong importanteng katangian. Pinag-isa o unity. Ito'y nangangahulugan ng pag-iisang bibig ng isang lalaki sa isang babae ay eksklusibo sa kanila lamang dalawa at hindi na sila maaaring magpakasal pa habang umiiral pa ang isang ito. Sinabi nga po ng Diyos sa libro ng Genesis na ang tao ay iwan ng kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Ang sino mang pinag-isa ng Diyos ay walang tao maaaring maghiwalay sa kanila. Ang pagpapakasal ay hindi isang pangkaraniwan at panandali ang pagsasama lamang. Bagkus ito ay panghabang buhay na kasunduan o permanenteng pagsasama. Kaya manilin, tatanungin kita ha. Ito ba ay nakandang balikatin ang buhay mag-asawa sa hirap at ginhawa? Yun, Sa ebidensya piling lang. O Carlos, narinig mo yan ha? Naway ang kanyang pagtugon ay maging panimula ng iyong pagtanggap ng iyong responsibilidad at obligasyon bilang haligi ng tahanan upang magkaroon ng isang matatag at maging hawang pamumuhay. Mas mainam sana kung nagkakatulungan ang mag-asawa sa pagtaguyod para makabuo ng isang matino at masayang pamilya. Sige po, para po sa ating mga magulang o tumatayong mga magulang, naway hindi po matapos ang ating pagiging magulang sa ating mga ikinakasal ngayon. Naway lagi po tayo maging gabay at hindi po tayo magsawa sa pagbibigay ng mga mabubuting pangaral para po sa ikatatag ng kanilang buhay mag-asawa. At para lang po sa inyo mga ninong at ninang, kayo po ay pinili natin kinakasal upang tumayong maging kanilang pangalawang magulang. At inaasahan ko po
na inyong magagampanan ang mga tungkulin simula sa araw na ito. Maasahan ko ba lang ito, mga ninong ng muli po, inaanya ako mga sponsor ng belo at ng kordon sa pagtatagad ng belo at ng kordon. Minamahal kong Carlos at Manny, naririto kayo ngayon upang pagtibay ng inyong pagmamahalan. Umasa kayo na kami ay yung kapiling na maglalakbay sa buhay na harapin ninyo bilang mag-asawa sa pamagitan ng pag-ibig at panalangin sa ating lulikha ng kanyang biyaya at pagkapala. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ni pahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Kayo ang dalawa. Mali, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang bibig si Carlos na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Carlos, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang bibig si Manny na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Carlos at Manny, ganyan kayo ay nagnanais na mag-isang bibig. Ipakita nyo sa harap ng mga narito ngayon at ipahayag ng magdadaupang palay Iyak si nanay. bibig mong ipag. Manny, sumasang-ayon ka ba na mag-asawa si Carlos na narito ngayon alinsunod sa batas? Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanyang iyong sarili bilang kanyang esposa? Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Carlos, sumasang-ayon ka ba na mag-asawa si Manny na narito ngayon alinsunod sa batas? Opo. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang esposo? Opo. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo. Carlos, sige mo sa salito ng Ako si Carlos. Ako si Carlos Bernardo. Ay tinatanggap ko maging kaisang bibig si Manny Balyeser na maging kabiyak ng aking puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at sa saya, sa sakit man o sa kalusugan, at mamahalin kita ngayon, bukas at kung Panginoon. Carlos, tatandaan pala yun. Manigit ko naman kita sa salito. Ako si Marilyn Balyeser. Ay tinatanggap ko maging kaisang bibig si Carlos Bernardo na maging kabiyak ng aking puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at sa saya, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin kita ngayon,